So ito na nga, pag-usapan natin yung patungkol sa resulta ng ating eleksyon dito. Ito naman po sa Middle East at saka sa Africa. So ito mga Duterte to kasi ito yung mga nasa abroad natin ng mga kababayan na bumoto. Ito po sila. Bongo number 1 po. Merong 61,592. De La Rosa Bato 58,000. Ito malos mga 307. Ito mga 3,000 lang yung pagitan. So, Marcoleta Rodante. So, dito nakapasok si Marcoleta Rodante kasi number 3 siya dito. 56,489. Jamie Bundok, 45,400. So, dito naman sa Davao del Sur. Davao del Sur, Bongo. Ito. Bongo nangunguna. So, PDP laban pa rin halos kasi baluarte po ito ng mga Duterte. Bongo, 957,005 votes. Bato de la Rosa, 952. So, ito halos magkalapit lang talaga, no? 952, 957,203 kay Bato. So, halos 5,000 lang. 4,000 higit. Rodante Marcoleta, number 3 naman siya dito. Number 3 din siya dun sa Middle East. Rodante Marcoleta, 749. Jimmy Bundok, halos magkapareho lang ang result. No, Philip Salvador, number 5. Number 6, si Raul Lambino. Number 7, si GV Hinlo. Number 8, si Vic Rodriguez. Number 9, si Kibuloy. Number 10, si Marites Mata. Number 11, si Camille Villar. Dito nakapasok si Camille Villar. Number 11 siya. Number 12, si Amy Marcos. So, sa Davao del Sur. Dito naman sa BARM. Dito po sa BARM. Ito po yung mga solid na mga Duterte. So, dito po, yung mga solid PDP laban. Yung mga, kasi yung nandito sa kanila, yung number 1 na si Bongo. Number 2, si Bato. Number 3, Philip. Number 4 si Jimmy Bundok. Number 5 si Lambino Raul. So halos lahat po. Halos lahat ng binoto nila itong mga PDP laban. Number 6 si Marcoleta. Ito po ay pangkalahatan. So yung nauna pong result na mayroong 49.73%, ayun po pala ay nagmumula sa Calabarzon, NCR at saka sa Luzon. Kasi sa Luzon po, mayroon po may pinakamaraming po tayong botante doon na doon nga number 1 doon si Bam Aquino. Meron siyang 11 million doon, 11,426,987. So sa mismong Luzon pa lang po 'yun. Kasi yung Luzon Aquino Aquino ba teritoryo na Aquino Baluarte ng number 2 si Bongo doon. Si Senator Bongo number 2 siya na mayroong 9,526,602 votes. Number 3 naman si Tolfo na may 8,623,000 as number 4 si Kiko at number 5 si Soto. Ganoon din nangyari sa NCR. Yung National Caraga Region, NCR natin number 1 din yan si Bam Aquino. So ito yung mga yung 49.73% na nauna nating na ipasa dun yung mga botante na yun. Sa number 1 pa rin dun si Bam Aquino, number 2 naman si Bongo, number 3 pa rin si Kiko. So nagkabaliktaran lang dito sa Luzon dahil number 3 dito si Tolpo. Sa NCR naman number 3 si Kiko. Sa Calabarzon naman number 1 pa rin si Bam Aquino. Pumapangalawa pa rin si Senator Bongo. At number 3 naman si Kiko. So yung NCR at sa Calabarzon halos magkapareho lang po siya. Yan. Dito naman sa BARM. Dito po sa BARM, ito po yung mga solid na mga Duterte. So dito po yung mga solid PDP laban, yung mga kasi yung nandito sa kanila yung number 1 na si Bongo, number 2 si Bato, number 3 Philip, number 4 si Jimmy Bundok, number 5 si Lambino Raul. So halos lahat po. Halos lahat ng binoto nila itong mga PDP laban. Number 6 si Marcoleta Rodante, number 7 si Hinlo GB, 8 si Apollo Kibuloy. Si Apollo Kibuloy kahit hindi ito nakapasok sa top 12 sa BARM region, number 8 siya. Vic Rodriguez, number 9. Doc Marites Mata. Bam Aquino, number 11 lang dito si Bam Aquino. Tapos number 12 si Kiko Pangilinan sa BARM region. So, sa Bangsamoro Autonomous Region of Muslim Mindanao. So, dito naman sa Middle East. Ito yung mga Middle East. Sa Middle East naman, sulit pa rin yan siya. Si Middle East at saka sa Africa. Sa BARM pala, yung si Bongo ay merong 38,587. Si Bato mayroong 38,405. So close na close, ano? So almost 100 plus lang kasi 587 saka 405. So yung bumoto kay Bong, bumoto na rin kay Bato. So kasi itong dalawang personal na to, malapit to kay former President Rodrigo Roa Duterte. So ayun, ano? Tapos ang bilis ng bagsak kasi kay Philip Salvador na pumapangat to sa BARM po to,
29,000 na. So ang layo, ano? Ang layo, almost 10. Almost 10,000 yung binaba kaagad ng pangatlong pangatlo sa senatorial candidate. So ganun ano. So yung sa BAM, ito naman po sa Middle East at saka sa Africa. So ito mga Duterte to kasi ito yung mga nasa abroad natin ng mga kababayan na bumoto. Ito po sila. Bongo number 1 po. Merong 61,592. De La Rosa Bato 58,000. O ito halos mga 307. Ito mga 3,000 lang yung pagitan. So Marcoleta Rodante. So dito nakapasok si Marcoleta Rodante kasi number 3 siya dito. 56,489. Jamie Bundok 45,433. Vic Rodriguez 42,510. Lambino Raul 40,736. Hinlo GB 38,673. Salvador Philip 33,179. Marites Mata number 9 31,564. Apollo Kibuloy number 10. O si Apollo Kibuloy po number 10 30,493. Gringo Hunasa number 11 29,045. At si Marcos Aimee number 12. So si number 12 si Aimee Marcos sa ating mga Middle East at sa Africas na 25,381 na bottom. So ayan, so binuto na lahat, halos lahat PDP laban. So PDP laban halos lahat ano. Si Gringo Hunasa at saka si Aimee Marcos ang naiba dito. Si Aimee Marcos na nasa National Party List. So ano? So kasi Aimee Marcos nung in-endorse siya ni BP Sara, so napasama na siya sa botohan ng mga PDP. So yung mga Dutertes. So dito naman sa Davao del Sur, Davao del Sur Bongo, to. Bongo nangunguna. So PDP laban pa rin halos kasi baluarte po ito ng mga Duterte. Bongo 957,005 votes. Bato de la Rosa 952. So ito halos magkalapit lang talaga no. 952, 957,203 kay Bato. So halos 5,000 lang. 4,000 higit. Rodante Marcoleta, number 3 naman siya dito. Number 3 din siya dun sa Middle East. Rodante Marcoleta 749. Jimmy Bundok, halos magkapareho lang ang result. No, Philip Salvador, number 5. Number 6 si Raul Lambino. Number 7 si GB Hinlo. Number 8 si Vic Rodriguez. Number 9 si Kibuloy. Number 10 si Marites Mata. Number 11 si Camille Villar. O dito nakapasok si Camille Villar. Number 11 siya. Number 12 si Aimee Marcos. So sa Davao del Sur, number 11 si Camille Villar. Akalain mo, dito naman po tayo sa senatorial race sa Cotabato result. O ito ng mga taga Cotabato. So dito pa rin to sa Mindanao. So sa Mindanao, ito madalas halos sa Mindanao, mga PDP laban o mga Dutertes. So si Bongo 48,646. Bato de la Rosa magkasunod pa rin sila 45 so halos 466 magkano 3,000 ng pagitan no. Jimmy Bundok 28,000. Philip Salvador number 4. Rodante Marcoleta number 5. Raul Lambino number 6. JB Hinlo number 7. Vic Rodriguez number 8. Number 9, Marites Mata. Number 10, Apollo Kibuloy. Number 11, Camille Villar. Number 12, Bam Aquino. Number 12, sa Cotabato City. Sa Cotabato, si Bam Aquino, number 12 siya. Mayroon siyang 13,620. So, sa Camille Villar, number 11, na may 13,912. So, halos 300 lang ang pagitan nila ni Bam Aquino. So, wala po dito si Aimee Marcos sa Cotabato City. Sa Cotabato province na Cotabato. Basta Cotabato. Cotabato. Sa Cavite naman, ito Cavite kasi baluarte ito ni Bong Revilla. Baluarte ng Bong Revilla. Bam Aquino number 1 dito naman 580. So ang liit ng mga result dito sa Cotabato kung pagkumparahin mo, ipagdugtong pa tong Cotabato at saka ito 580 dito 580,000. So napakalaki ng Davao talaga. 957 sa Davao. 580,566. Bongo, number 2 si Bongo, 532. Ito po, Cavite po ito. Pangatlo si Lacson. Pangapat si Revilla kasi si Bong Revilla, teritoryo yung baluarte nito. Kalahin mo, number 9 lang dito si Bato de la Rosa. Number 9 lang si Bato de la Rosa na meron siyang 372,260 votes. So, ayan na po muna yung nakalap kong pagsusumikap kong mga report. So, sayang
So, okay naman yung result na nangyari kasi parang sa top 12, maging hati-hati nga lang. Bali, naging 5 dito sa Duterte o PDP Laban. Naging 5 naman sa ito kay BBM. Tapos naging 2 sa Kakamping. Ano? Yung yung tawag ito? Yung ating mga ganun-ganun naman talaga nako, magbabangayan naman to sa Senado, pero ganun naman talaga nangyari. Gagalang natin yun kasi yun na nga. Pero kung makikita mo, wala akong makitang Kiko Pangilinan. Ang layo ni Kiko, di ba? Ang layo ni Kiko. Saka ang layo, wala masyadong So, kung susumahin itong Cotabato sa Middle East, sa Davao, at saka sa Barm, ang laki na nito. Ang laki nito. Tapos pagdating sa nakakaabot sila Tulpo, si Soto. Bagay, hindi natin alam baka kasi number 7, number 20, number 11, kasi 12 lang, top 12 lang kasi yung nasulat ko pala. Baka nasa na top 15 pa rin sila doon. So napapasok pa rin sila, So ayan. So sayang yung si Kawili o si Kuya Willie o kung si Kuya Will. Kung si Kuya Will sana kung pumasok siya o sumabay siya dito sa mga PDP Laban, sumabay siya sa PDP Laban, malamang makapasok siya dito sa, kahit hindi man siya makapunta ng top 12, baka mabottom siya. O di ba? Kasi nakahabol naman siya pero ang layo pa rin. Kasi nga hindi yung tao ngayon kasi ang botohan ngayon, bali ang masasabi natin na pinag-isipan ng tao na hindi talaga may impeach si BP Sara. Yun talaga yung kinakailangan ng mga botante na ma-save si BP Sara. Kaya madalas PDP ito nga si Philip Salvador, nakaabot pa, ang laki pa ng boto niya. Kahit saan mas malaki ang boto niya kay Kuya Will sa mga kasi si Philip Salvador excuse me po, sumama sa PDP Laban, na kasama siya sa PDP Laban parte, tapos hindi kasi kasama doon, independent kasi si Kuya Will. So sayang, pero gano'n na. So ito, maraming salamat sa inyo.